Ang pitong huling wika ni Jesus sa krus. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, sa mga sandaling ito ang ating Panginoon ay nakabayubay sa krus. Alalahanin natin ang kanyang pitong huling salita. Mga salita na nagmula sa kanya, na salitang nakatawang tao, mga huling habilin ng isang tunay na kaibigan sa kanya mga alagad, huling buntog, hihinga ng pagsuyo at awa, alay sa sangkatauhan na misa sa ingay ng sariling kabukturan. Manatili tayo sa paanan ng krus na ating kaligtasan at pakinggan ang hibig ng walang hanggang pag-ibig. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, puspusin mo ang aming mga puso ng liwanag ng iyong Espiritu upang sa aming pagmumuni-muni sa mga huling sandali ng buhay ng iyong anak, matantunawa namin ang kabayaran para sa aming katubusan at kami mapaging dapat sa bunga ng iyong pagpapakasakit, kamatayan at muling pagkabuhay. Ikaw na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa pagninilay sa unang salita. Ang unang huling wika. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang magsisindi po ng kandila para sa unang wika ay si Ate Daisy Areglado. Magsitayo po ang lahat at pakinggan natin ang mabuting balita. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating sila sa dakong tinatawag ng Bungo, ipinako nila sa krus si Jesus. Ipinako rin ang dalawang salarin, isa sa gawing kanan at isa sa gawing kaliwa. Sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Adopted daughter ako ng auntie at uncle ko. Bunso sa 3 nilang adopted kids. Ang papa ko at ang uncle ko ay magkapatid. Nung ako ay pinanganak, nagkaroon ng komplikasyon ng aking ina. Wala noon sa Pilipinas ang aking ama, kaya ang auntie at uncle ko ang nag-alaga sa akin habang nasa ospital si mama. Napamahal na ako sa kanila, na tinatawag ko na nga silang daddy at mommy. Kaya pagkalabas ni mama sa ospital, pumayag siya na umpunin nila ako. Maayos ang buhay ko. Pinag-aral ako sa paaralan na exclusive school for girls, simula elementary hanggang college. Pero lumaki ako sa makalumang klase ng pamilya na hindi uso ang pag-uusap-usap. Walang kwentuhan, walang bonding, walang pakialaman. At dahil dito, ramdam na ramdam ko na may kulang sa buhay ko. Ang pagmamahal ng isang magulang.
Bawal magsabi ng mga hinaing kila mami at daddy. Wala daw karapatan ng mga anak na magkaroon ng problema. Kaya unti-unti, nagrebelde ang loob ko sa kanila. Nag-asawa ako ng maaga sa isang lalaki na hindi nila gusto. Hindi naging maayos ang pagsasama naming mag-asawa, kaya pagkatapos ng 1 taon pa lamang, ay naghiwalay din kami. Dahil sa malaking eskandalo, itinakwil ako ng pamilya ko at napilitan akong buhayin ang anak ko na mag-isa. Nagkaroon uli ako ng ibang karelasyon, nagkaanak ulit, at nagkahiwalay din sa huli. Paulit-ulit akong nadapa, ngunit paulit-ulit ko ring hinahanap ang pagmamahal na hindi ko naramdaman sa aking pagkabata. Isang kahinaan na hindi ko naiwasan hanggang nagkaroon ako ng 6 na anak sa iba't ibang mga karelasyon at nagtaguyod sa kanila sa 6 ko anak at hinarap ang mga problema. Ngunit ang isa sa pinakamasakit ay ang pagkamatay ng pangalawa kong anak na si Nicole. Si Nicole ay isang masayahing bata, makulit, mataba, maputi, at napakaganda. Kumpara sa ibang mga bata, matagal bago natutong magbasa si Nicole. Natuklasan na siya'y dyslexic, isang special condition ng bata kung saan baligtad ang nakikita niya sa mga letra. Ngunit sa tulong ng espesyalista, ito'y naayos at natuto siyang magbasa ng tulad ng pangkaraniwang bata. Lumaking maayos si Nicole. Matalinong bata, napakagaling sa memorization at paglikha ng mga poems hanggang sa pagdadalaga. Hindi rin siya naging kaiba sa karaniwang teenager. Mahilig din siya sa mga cute guys. Gusto niya si Taylor Swift, gusto din niya si One Direction. Mabait na anak si Nicole. Ngunit meron din siyang ugali na pagkatakles at maldita. Hindi tulad ng panganay ko na tahimik, siya ay very outspoken. Matapang at hindi magdadalawang isip na sabihin anuman ang iniisip at nararamdaman niya kahit makakasakit siya na loob ng iba. Madalas kaming nagtatalo dahil sa kanyang kakaibang pananaw at pananagot. Pero mahal na mahal ako ni Nicole. Sa akin umiikot ang mundo niya. At lahat ginagawa niya para mapasaya ako. Ngunit dahil ako lang ang nagtatrabaho para sa aking buong pamilya, kulang ang atensyon at panahon na naibibigay ko hindi lang kay Nicole, kundi sa iba kong mga anak. Isang araw, napansin ko na lang na pumapayat si Nicole. Pinabulaanan niya ang aking mga tanong at anya, ayaw lang talaga niyang tumaba. Sabi naman ng mga kapatid niya, bulimic si Nicole. Sinusundot niya ang kanyang lalamunan pagkakain para masuka siya at mailabas lahat ng kinain niya para hindi tumaba. Minsan, nilapitan ako ng anak ko at sinabing masakitan siya niya at nasusuka siya. Subalit, nakinig ako sa sabi ng iba na arte lang yung mga yon at pinagpaliban ko ang pagdala sa kanya sa doktor. Patuloy na pumayat si Nicole na mistulang bangkay. Nag-alala na ako at binala kong dalhin siya sa ospital. Subalit, sunod-sunod ang mga pangyayari at nawalan ako ng pagkakataon na gawin ito. Hanggang sa dumating ang araw na nag-collapse siya at kinailangang itakbo sa ospital. Nalaman kong 9 na minuto na palang cardiac arrest ang anak ko. At kahit na na-revive siya ng mga doktor, comatose na siya. Ipinaliwanag sa akin na nagkaroon si Nicole ng DKA, diabetes ketoacidosis, isang komplikasyon ng type 1 diabetes. Ang sugar level niya ay lagpas 600. Hindi na mabasa ng aparato ng ospital. Hindi na nagfa-function ang kanyang utak at mga kidneys. Maliit na ang posibilidad na mabubuhay siya at kung mabubuhay man, mistulang gulay na siya.
Parang gumunaw ang mundo ko habang hawak ko ang malamig na kamay ni Nicole. Sinabi kong lumaban siya. Huwag bibitiw. Nandyan lang ako, nagmamahal sa kanya. Binagbasdan ko, payat na parang bangkay, maputla, naka-intubate at maraming nakakabit sa katawan. Sa huli, matapos ang paghihintay, ang maramdaman ang matinding emosyon, ang patuloy na pagbabantay kasama na rin ang pagdadasal ng taimtim na maalam rin ng anak ko. Parang tinakluban ako ng langit. Hindi ko mapaliwanag, wala na si Nicole. Kung meron lang paraan na bumuhay ng patay, ginawa ko na. Paulit-ulit kong tinanong sa Diyos, bakit ang anak ko? Naglalaro din sa isip ko kung bakit ako niniwala sa iba at hindi sa anak ko. Pero huli na ang lahat. Hindi ko na mababalik ang anak ko. Hindi ako, hindi ninuman. Ilang taon nang nakalipas, masakit pa rin sa akin ang pagkawala ng anak ko. Nangungulila pa rin ako. Pero palaging pinaaalala ng panganay kong anak na mahal ako ni Nicole. Na gusto niya lagi akong masaya. Na hindi siya magdadamdam sa akin. Ito lang ay sapat na para maramdaman ko na napatawad na ako ng anak ko sa kabila ng lahat ng aking kapabayaan. At masaya na siya sa piling ng Panginoong Diyos. Marami pang pagsusubok ang nangyari sa buhay ko. Mga panahong gusto ko mag-suicide. Ngunit di ko magawa, lalo na pag naiisip ko, iiwan ko yung mga anak ko. At higit sa lahat, dahil hindi akin ang buhay ko, kundi sa Panginoon. Kaya patuloy kong tiniis lahat. Pati yung mga pangungutya ng ibang tao, tingin at salita nila, tiniis ko rin. Alam naman natin na mapanguhusga ang ibang tao, hindi tanggap ang klase ng buhay na meron ako noon. May mga pagkakataon na lumalaban ako dahil tao lang ako, lalo na pag nadadamay ang mga anak ko. May mga panahon din, hindi ko na alam ang gagawin ko, lalo na pag may mga maraming problema kung saan ako kukuha ng pambili ng gamot, pagkain, pambayad sa renta, mga tuition fee at kung ano-ano pa. Ngunit ang masasabi ko, isa lang ang aking sinasandalan, ang ating Panginoon. Sa Kanya ako umiiyak at nagsusumbong. Humihingi ng tulong at ng kapatawaran sa mga kamalian ko at sa nagawa ng ibang tao sa amin ng mga anak ko. Siya ang aking gabay at nagbibigay ng lakas na loob upang makayanan kong harapin ang lahat ng ito. At unti-unti, naayos ang buhay namin mga anak ko. Pagkatapos ng lahat ng mga nangyari sa akin, natutunan kong mahalin at pahalagahan ang aking mga anak. At manalig sa Panginoon sa lahat ng bagay. At ang pinakamaganda at mahalagang kaloob sa akin ng Diyos, maliban sa mga mahal kong anak, ay tinuruan niya ako magpatawad, gaano man kalaki ang pagkakasala ng tao sa akin. Lalo na pag naaalala ko ang nangyari sa anak kong si Nicole, ipinipikit ko na lang ang aking mga mata at sinasabi lamang, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Maraming salamat at magandang hapon sa inyo. Magsiluhod po ang lahat. Panginoong Jesus, pinili mong yakapin ang krus
upang ituro sa amin ang daan ng pakikipagkasundo. Bagaman di kami karapat-dapat, sinuklian mo ng pag-ibig ang aming mga kataksilan ng pagpapatawad, ang aming kasamaan. Hinihimok mo kami ngayong magpatawad kung papaanong ikaw din ay nagpatawad sa lahat ng umalipasta at nagpako sa iyo sa krus. Ipinakita mo ang kapangyarihan na tatapos magpakailanman sa puot at karahasan ng lahat ng nagpapatawad. Karahasan ang lakas ng nagpapatawad. Muli mong ibinunyag na ang landas ng kapayapaan at pag-ibig ang tanging nagpapabago sa sanlibutan. Magdalang awa ka sa iyong mga lingkod. Turuan mo kaming mamuhay at kung kailangan ay mamatay para sa pag-ibig. Amen. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang ikalawang huling wika. Tunay kong sinasabi sa iyo, sa araw na ito ay makakasama kita sa paraiso. Ang magsisindi po ng kandila para sa ikalawang wika ay si Kuya Ton Francisco. Magsitayo po ang lahat at pakinggan natin ang mabuting balita. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Tinuyas siya ng isa sa mga salaring nakabitin. At ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesayas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahan tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat.
Tunay kong sinasabi sa iyo, sa araw na ito, makakasama kita sa paraiso. Walang taong perpekto. Aminin man natin o hindi, bawat isa sa atin ay may bahid na kasalanan. Sa kabila ng lahat, kung tayo ay naliligaw o nalilihis ng landas, hinahanap pa rin natin ang tamang daan kung saan tayo ay makakadama ng katahimikan ng puso at damdamin. Naalala ko nang mamatay ang mama ko. Nakatanggap ako ng tawag sa tita ko mula sa ospital. Ang sabi niya sa akin, "Anton, nasaan na kayo? Bakit ang tagal niyo? Hindi niyo na maaabutan ang mama." Samantalang ang kapatid ng mama ko at ang lolo ko ay tahimik, umiiyak sa isang sulok ng ospital. Hanggang sa cremation at burol, ganon ang sitwasyon. Ako, sa kabilang banda, ay walang emosyon. Parang tuod, walang luha, sapagkat galit at matinding sakit sa puso ang nadarama ko. Hindi ko mailabas ang galit sa dibdib ko. Bakit ang mama ko pa? Maraming masasamang tao dyan, hanggang ngayon, ganon pa din ang tanong ko. Pati na ang Diyos, sinisi ko. Sabi ko sa Kanya, hindi ka patas. Bakit mo kinuha ang kaisa-isang taong nagmahal sa akin? Ang nag-iisang taong pakiramdam kong nakakaintindi sa akin. Sino na ang kakampi ko ngayon? Sa aking pagdadalamhati, naligaw ako. Hindi ko alam kung talaga bang may Diyos. Nagalit, nagduda, di naririnig o di nararamdaman ang presensya ng Diyos. Kung dati-rati, nagsisimba kaming mag-anak nung buhay pa si Mama. Liwanagan mo ang aming pag-iisip. Matanto nawa namin na ang tunay na kaligayahan ay masusumpungan lamang sa iyong piling at di sa anumang material na bagay. Buksan mo ang aming mga mata sa mga kamalian na bumulag sa amin mula sa iyong pamantayan. Ipabatid mo sa lahat na nagkasala na may pag-asa pang makalaya mula sa tanikala ng kanilang nakaraan. Magising nawa ang lahat sa katotohanan na ang tunay naming hantungan ay di na ang kahariang aming itinatayo sa lupa, bagkus ang iyong walang hanggang tahanan sa langit. Amen. Amen. Magsiupo po ang lahat.
Ang ikatlong huling wika. Babae, hayaan ang iyong anak, hayaan ang iyong ina. Ang magsisindi po ng kandila para sa ikatlong wika ay si Ate Jing Eugenio. Magsitayo po ang lahat at pakinggan natin ang mabuting balita. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid na babae nitong si Maria na asawa ni Cleopas. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad sa tabi nito, kanyang sinabi, "Babae, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad, "Narito ang iyong ina." Mula noon, siya ay pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Babae, narito ang iyong anak. Narito ang iyong ina. Dalaga pa lang ako, madalas ko nang kinakausap si Lord. At sinasabi ko sa kanya na bigyan niya ako ng mapapangasawa. Yung may itsura naman kahit papano. Matangkad, hindi naninigarilyo, hindi lasenggo, hindi adik, at hindi nambubugbog ng asawa. Ibinigay naman ni Lord ang lahat ng aking request sa katauhan ni Michael. Nang ako'y magpasyang mag-asawa na at nagbunga ang aming pagmamahalan, nagdasal uli ako sa kanya. Sabi ko, "Lord, pagkalooban mo sana ako ng malusog na anak, mabait, mapagmahal, maganda, matalino, yung maraming talent at normal na bata." Madalas ko din kinakausap ang aking magiging anak kahit na sa aking sinapupunan pa lamang siya. Tayong tatlo lang ni Papa ang magkakampi at magiging mag-best friend, ang sabi ko. Nagpapatugtog at nakikinig ako ng mga worship songs para nasa sinapupunan pa lang siya ay magiging magandang awit ang kanyang naririnig at matutunan. Tuwing nagsisimba ako, lagi akong pumupunta sa pari after ng Mass para magpa-bless. 8 buwan pa lang ang dinadala ko nang mag-open na ang aking cervix at pwedeng lumabas anytime ang aking baby. Lahat ng paraan ginawa ko at ng aking OB-GYN. Ilang beses akong nilalapatan ng pampakapit at bed rest sa buong maghapon. Nagkaroon ng prosesyon sa aming lugar at kahit maselan ng aking kalagayan, hindi ako nagdalawang isip sumama sa prosesyon. Habang nasa likod ako ng imahe ni Mama Mary, kinausap ko siya at nakipag-bargain ako sa kanya. Sabi ko, "Mama Mary, huwag niyo po sanang hayaan na mawala ang baby ko at ipagkaloob niyo na di mawala ang batang ito. Pangako po, palalakin ko siyang mabuting tao, ipapakilala kita at isusunod ko sa pangalan mo ang pangalan niya." February 11 ng mga anak ako at nagkataon na piyesta pala ng Our Lady of Lourdes ang araw na ito. At parang tila nagpapaalala sa akin si Mama Mary sa aming napag-usapan. Kaya naman ng aming pabinyagan, Mary Margaret ang aking ipinangalan sa aking anak. Musmus pa lang si Margaret, itinuro ko na sa kanya ang sign of the cross, ang mga basic prayers at ang pagrorosaryo, na ang Romano-Katoliko ang aming relihiyon. Gayon din, ipinakilala ko sa kanya si Jesus, si Mama Mary. Kahit bata pa lang siya, sa tuwing magsisimba kami,
Itinuro ko na huwag mag-iingay o maglilikot pag nasa loob ng simbahan. Dapat focus lang sa harap ng altar, makinig lagi at magpasalamat kay Lord. Isinanay ko rin sa tuwing aalis ng bahay, bago matulog, at sa bawat conversation namin, mapachat man, text or call. Dapat laging merong I love you at God bless kaming sasabihin sa bawat isa. Noong tumungtong na siya ng high school, pinapayuhan ko na mag-aral ng mabuti. Piliin ang mga magiging kaibigan, hindi yung nagkakating classes o naninigarilyo. At lalo na, huwag kukuha ng anumang bagay o gamit na hindi sa kanya. Hindi dapat maiinggit o malulungkot sa tuwing may bagong laruan o gamit ang kanyang mga pinsan, kalaro at maging kaklase. Dapat maging masaya siya at matuwa para sa kanila. Dagdag ko pa, pakikinggan ang payo ni Papa o Mama lang at hindi kahit kung sino-sino lamang. Isang araw, tumawag siya at tuwang-tuwa na ibinilita sa akin na pinatawag daw siya ng school principal at pinaakyat sa stage at pinapalakpakan ng mga estudyante mula kindergarten hanggang college. Habang sinasabi niya yon, tumutulo ang aking luha sa saya. Ang tanong ko, bakit naman? Sabi niya, kasi mama, nakapulot ako ng wallet na may lamang pera at cellphone na agad ko namang isinauli sa principal. Kaya ngayong flag ceremony namin, ini-acknowledge ako sa lahat ng mga student na tularan ang magandang ehemplong ipinakita ko. Proud ako sa aking anak at masasabi ko na napakalaki ko siya ng maayos. Nasa college na si Margaret at sinamahan ko para mag-enroll. At dahil full load ang nakuha niyang subjects, nagkulang ang aming dalang pang tuition. Naisip ko na isanla muna ang aming wedding ring nung araw na yon. Nasa pawn shop na ako nang tumawag si Margaret at tinanong kung nasaan ako. Nagpahintay siya sa akin at pinuntahan ako. Humahango si Margaret nung makita ko at umiiyak at may halong inis at sinabing, Mama, bakit isasanla niyo yung wedding ring niyo ni Papa? Bakit? Pati yan gagalawin niyo. Yan bang halaga ng tuition ko? Halaga ng pagmamahalan niyo ni Papa? Huwag niyong isanla niyan. Umiiyak niyang sabi. Nagulat ako at nangilid ang aking luha nang marinig ang mga katagang yon. At naramdaman ko yung pagpapahalaga at pagmamahal ng isang anak sa kanyang magulang. Tuwing may sakit naman kami ng kanyang papa, mararamdaman mo ang kanyang pag-aalala at pag-aalaga sa amin. Nagkukusang hilutin kami, tatanungin at kakamustahin ang aming pakiramdam at madalas aalokin kung anong gusto naming kainin. Hindi siya nakakalimot na regaluhan kami sa bawat okasyon na dumadating. Ang magkaroon ng magandang relasyon ng magulang sa kanilang mga anak ay hindi madali. Kaya't bata pa lang ay aking itunuro at inubog ang aking anak sa kabutihan sa abot ng aking makakaya. Ang mga anak natin ay hindi sa atin. Pahiram at ipinagkatiwala lang sa atin ang mga ito. Kaya't sinikap kong palakihin ng mabuti ang aking anak at ituro sa kanya ang kabutihang asal. Gayon din ang mailapit at maipakilala ang ating Panginoong Diyos. Ngayon ay bumubuo na ng sariling pamilya si Margaret. Naway, pagkalooban siya at pagkatiwalaan na mabiyayaan ng mga anak at masabing, Babae, narito ang iyong anak, narito ang iyong ina. Nang sa ganon, maging mabuting ina siya at mailapit at maipakilala niya sa kanyang magiging anak ang kabutihan at kadakilaan ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat.
Magsiluhod po ang lahat. Jesus, pinakamamahal na anak ng Ama, napatunayan namin na lubos ang iyong pag-ibig sa sangkatauhan sa pagkakaloob mo sa amin ng iyong ina. Kahit sa gitna ng iyong pagdurusa, una mong iniisip ang pangangailangan ng iba. Palakasin mo kami sa sandali ng aming kahinaan at kawalan ng pag-asa upang, tulad ni Maria, manatili kaming nakatayo sa tabi ng krus mo. Tulutan mong lumago ang aming pananampalataya, pag-asa at pag-ibig na siyang ganap na makikita sa ina mo. Hayaan mong masambit namin sa Kanya. Mariyang ina ko, ako rin ay anak mo. Kay Kristong kuya ko, akayin mo ako. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang ikaapat na huling wika. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang magsisindi po ng kandila para sa ikaapat na wika ay si Ate Nene Bungay.
Magsitayo po ang lahat at pakinggan natin ang mabuting balita. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. At nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sikatlo ng hapon. Nang mag-ikatlo ng hapon, si Jesus ay sumigaw, Eli, Eli, lema sabachthani, na ang ibig sabihin ay, Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Nakadanas ako ng mga problema ukol sa pamilya. Dahil sa hamon ng pagkakaroon ng perpektong pamilya, minsan tayong mga magulang ang nawawala sa mga bagay na dapat pagtuunan ng halaga. Dalawa ang anak ko nung ako ay nagtatrabaho sa Philippine General Hospital bilang isang nurse. Ang kanilang edad, 15 at 18 years old. Ang asawa ko naman ay isang OFW sa Saudi Arabia. Nagsimula ang konfliko sa aking mga anak nang ma-promote ako as head nurse sa nasabing institusyon. Sa kagustuhan ng power, reasonabling sweldo at posisyon, nag-focus ako sa aking trabaho at ang mga anak ko ay naiwan at pinaubaya sa mga katulong. Madalas late akong umuuwi. Andun ang sinasabing overtawad sa gobyerno. Nag-uuwi pa ako ng kung ano-ano pang trabaho sa bahay na imbes na pag-ukulang ko ng panahon, ang mga anak ko ay hindi ko na magawa. Dahil dito, naging maimpluwensya ang mga katulong sa kanila. Unti-unti, lumalayo ang mga loob nila sa akin. Pagkatapos kumain, ay papasok na lang sila sa kanilang mga kwarto at hindi na ako kakausapin. Nasasabi ng ibang tao na close sa akin, ang hirap naman yan. May pera nga kayo, wala kang maglubhang sakit, pero ang mga anak ninyo, malayo ang loob sa inyo. Nagdesisyon akong paalisin ang mga itinuturing nilang mother image. Sobrang galit nila sa akin na halos gusto na akong palayasin sa aming bahay. Napakasakit sa akin ito, kaya kadalasan ay nasa isang sulok na lamang ako at umiiyak. Napagtanto ko ang pagkukulang ko sa mga anak ko. Napabayaan ko sila dahil nakatuon ako sa aking trabaho. Kaya't nanaig ang desisyong kong alisin ang mga balakid sa aking pagiging ina. Tuloy ang paglilingkod sa gobyerno, pero may pagbabago. Wala nang overtawad. Wala nang uwian ng mga dokumentong gagawin pa sa bahay. Minsan, may nagtanong sa kanila, "Kumusta ang mami mo?" Ang sagot nila ay okay po naman. Maaga na pong umuuwi. Nagkaroon na kami ng madalas na bonding sa bawat isa. Dumating ang oras ng pagriretiro ko
pagriretiro ng asawa ko as OFW. Tuwang-tuwa ang mga anak ko. Doon ko rin natanto na hindi talaga pera ang importante. Ang pagkakaroon ng makabuluhang oras sa pamilya ay tanda ng pag-ibig, pagkakaunawaan, at ng magandang pagsasamahan. Di kalaunan ay nagretiro na rin ako. Tinanggihan ko na ang alok sa akin na mas mataas na posisyon, sweldo at kapangyarihan. Naging masaya ang pamilya ko. May oras sa bawat isa. Nakakabili ng mga material na bagay na may limitasyon. Hindi naging hadlang ang pagkakaroon ng retiradong magulang sa mga luho ng kabataan. Sa ngayon ay may maganda silang trabaho at propesyon bilang nurse at isang doktor. Di lang trabaho nila ang pinagmamalaki ko. Sila rin ay makadiyos at makatao. Sa pagkakaroon ng mga blessings sa aming pamilya, kaming mag-asawa ay pumasok sa pagiging laikong lingkod ng San Lorenzo Ruiz. Si Kuya Ed ay naging member ng Knights of Columbus at extraordinary lay minister of Holy Communion. Nagkaroon siya ng sakit na Parkinson's at di katagalan ay namayapa na. Ako naman ay nagpatuloy magsilbi sa simbahan sa pamamagitan ng Mother Butler Guild na ngayon ay pinamumunuhan ko bilang president. At isa rin ako sa mga BEC area coordinator. Malaki ang hamon ng pagiging laikong lingkod, ngunit ito ay isa kong paraan para magpasalamat sa blessings na ipinagkaloob sa amin ng ating Panginoon. Sa mga nangyari sa buhay ko, hindi ko naman masasabing, Diyos ko, bakit niyo ako pinabayaan? Dahil sa aking pagbalik tanaw, napagtanto ko at aaminin ko na minsan sa aking buhay, ako talaga ang nakapagpabaya. Na isang tabi ang aking mga anak para sa ibang bagay. Ngunit sa kalaunan, ako rin mismo ang bumawi sa kanila. At sa lahat ng karanasan natin na hindi maganda, lalo na sa pamilya natin, madalas tayong nakakaramdam na pinabayaan tayo ng Diyos. Pero sa totoo, nandiyan lang pala siya. May mga pagsubok, balakid, ups and downs, pero katulad sa mga nangyari noon sa akin, lahat ay malulusutan, malalampasan. Tiwala, dasal at pananampalataya lang sa ating Panginoon, lahat ay maaayos. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyong lahat.
Magsiluhod po ang lahat. Jesus, tumawag ka sa iyong ama, hindi dahil sa iniwan kanya, bagkus upang ipakita kung papaanong kami ang malimit umiwan sa kanya, na sa simula pa ay di mapapantayan ang pagkalinga at pagtataguyod sa sangkatauhan. Palakasin mo ang aming kalooban sa mga sandali ng aming pag-aalinlangan at bigyan kami ng lakas upang muling yakapin ang mga krus na inihabilin sa amin. Ang krus na magdadala sa amin sa wakas sa iyong piling. Hayaan mong masaksihan na rin na walang nagtiwala sa iyo na pinabayaan mo. Tulutan mong makita namin ang kabila ng krus ni Kristo, ang koronang nakalaan sa lahat ng tatalima sa iyo. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang ikalimang huling wika. Ako'y nauuhaw. Ang magsisindi po ng kandila para sa ikalimang wika ay si Ate Juliet Garcia.
Magsitayo po ang lahat at pakinggan natin ang mabuting balita. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay. At bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Nauuhaw ako. 10 kaming magkakapatid, pang-anim ako. Bata pang mama namin nang mamatay ang tatay namin. Halos sunod-sunod kaming magkakapatid. Meron pang naiwanan sa tiyan. Kaya sobrang hirap ng buhay namin. Yung konting iniwan ng tatay namin, naubos agad. Naghanap ng makakatuwang ang mama ko. Sa akalang yun ang makakatulong niya para mabuhay kaming magkakapatid. Pero mali. Nagkamali siya sa nakuha niya kasi sinasaktan kami. Kaya agad nagdesisyon ang nanay ko na lumuwas sa Maynila para maghanap ng magandang buhay. Ngunit sa dami naming magkakapatid, hindi lahat ay maisasama sa Maynila. 8 taon pa lang ako nang iniwan nila ako kay Lola Karing. Palibhasa bata pa ako, baliwala lang sa akin. Tuwing hapon, nakatanaw ako sa labas ng bahay ng lola ko. Siyempre, malungkot kasi wala mga kapatid ko. Ilang buwan din ang lumipas at isang araw, dumating ang kuya ko at sinusundo ako para lumuwas ng Maynila. Masaya kasi magkakasama na ulit kami. Bagamat may asawa na ang kuya ko ng panahon yun. Kami na lang ulit ang magkakasama hanggang nag-asawa na rin ang iba ko pang mga kapatid. Hindi pa rin nabago ang buhay namin. Ganon pa rin, parang manok, isang kahig, isang tuka. Swerte na kung makakain ng kanin, may kasamang ulam. Minsan, lugaw pa nga. Paglalabada ang hanap buhay ng mama ko at ate ko. Di nagtagal, nag-asawa na rin ang ibang ate ko. Kaya 6 na lang kaming pinakakain. Pero di pa rin sapat ang kita ng mama ko sa paglalabada. Kaya naisipan na naman niyang bumalik sa Bicol. Katatapos ko lang ng elementary, at ako ulit ang iniwan nila sa Maynila. Nanirahan ako sa tiyahin ko. Siyempre, kailangan kong tumulong. Dahil mahirap ang makisama sa iba't kahit na sabihin pang maganda ang turing nila sa akin. Unti-unti kong naisip, bakit ako? Bakit ako na lang ang laging naiiwan? Hanggang sa hindi ko namamalaya, palalim na pala ng palalim ang sama ng loob ko. 16 years old ako nang dinalaw ako ng mama ko sa Maynila. Kasi nagkasakit ako ng hepatitis with typhoid fever. Doon ko tinanong sa kanya, bakit ako na lang laging iniiwan? Sumagot naman ng mama ko pero hindi ko na matandaan. Basta minsan sabi niya, tapos na yun, wag mo nang isipin. Pero nandun yung galit na hindi ko masabi sa kanya. Na malalim na sa loob ko dahil walang sagot. Yung tanong ko, walang tamang sagot. Pero kung tutuusin, napakasimple lang. Pwede niya sabihin sa akin na, hindi ko kayo kayang buhayin, sa dami nyo, hindi ko kayo kayang buhayin.
Kaya naman hanggang sa tumanda na ako, may galit ako sa dibdib na hindi nakakawala. Nagkaroon din naman ng mga panahon nagbabanding kami. Kami magkakapatid, kasamang mama ko. Sa mga sandaling yun, masaya. Nalilimutan ko yung sama ng loob ko. Pero pag ako na lang, naalala ko lahat yun. November 17, 2017, nang mamatay ang aking mama. Maniwala kayo sa hindi. Naipagdasal ko siya. Pero yung galit sa dibdib ko, at katahimikan ng puso ko, hindi ko naibigay sa kanya. Nandun lang talaga ang tampo ko. Pero wala naman akong sinasabihan sa mga kapatid ko tungkol sa aking sama ng loob. Sinarili ko lang lahat yon. Dumating ang taong 2022, sinabi ng kapatid kong nakakabata sa akin na nasa Canada. Sabi niya, ate, uwi ako ng Pilipinas. Gusto ko kasama kayong mga kapatid ko. Iyon nga, na umuwi kami, magkakapatid, para magkasama-sama muli sa Bicol. Hanggang namasyal kami, nakikita niya ang mga dinadaanan namin. Bumalik ang mga alaala ng nakaraan. Itinuro kung saan sila naglalabada na sako-sako, kasama ang mama namin noon. Nagkwento siya sa buhay nila nung maliliit pa kami. Sa sapa sila naglalabada, 3 hanggang 5 sako. Hanggang 5 sako ang tinatanggap nilang labada. Pag walang labada, nagtitinda sila ng plastic sa palengke para may pangkain. At kung minsan, lugaw pa rin ang kinakain nila. Doon ako nagkwento at naglabas ng sama ng loob ko. Kaya sinagot niya ako ng ganito. Swerte ka pa nga, hindi mo naranasan ang buhay namin sa Bicol. Ikaw, masarap ang kinakain mo. Kahit sabihin mong nakikitira ka lang. Sabi pa nga ng kapatid ko, kaya nga pinangako ko kay mama na magsusumikap ako. Ikaw, kahit iniwanan ka, naging maganda naman ang buhay mo. Kapag aral ka, at kahit papano nakatungtong ka ng high school. Kami hindi. Elementary lang natapos namin. Parang wala lang sa akin yung sinabi ng kapatid ko. Hanggang hindi pa rin nawala yung aking tampo. Matapos ang pagsasamang yon, bumalik din kami sa Maynila. Tuloy ang kanya-kanyang buhay. Isa po akong tagapagluto sa feeding program dito sa San Lorenzo. At kadalasan, nagkakakwentuhan kami ng mga kasama ko sa feeding dahil palagay naman ang mga loob namin sa isa't isa. Napag-uusapan namin ang mga buhay-buhay hanggang sa naikwento ko na rin ang buhay ko at bigat ng dinadala kong alaala. Pati na din ang sinabi ng aking kapatid na ikwento ko sa kanila. Doon, pakiramdam ko, may biglang humugot sa dibdib ko. Iyak na ako ng iyak sa harap ng mga kasama ko. Dumaloy ang mga luhang di mapigilang tumulo. Mga luhang parang tubig na umaagos at pumawi sa uhaw ko. Ngayon ang aking pagkauhaw natumbasan ng pangunawa. Lahat ng sama ng loob ko biglang napawi. Sabay lumabas sa labi ko ang katagang, sorry mama, sana patawarin mo ko at pinatatawad na rin kita. Salamat sa Diyos at pinalambot niya ang puso ko. Sa totoo lang, ang sarap pala ng pakiramdam ng walang sama ng loob. Magaan ang pakiramdam. Napawi lahat ng sama ng loob ko.
Kung hindi ko pa naikwento sa mga kasamahan ko, siguro hanggang ngayon, nakabaon pa rin yung tinik sa dibdib ko. Kaya salamat din sa kanila. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyong lahat. Magsiluhod po ang lahat. Jesus, ikaw na lumikha sa lahat ng batis, dagat, pinagmumulan ng tubig ay uhaw. Uhaw ka pa rin sapagkat ang makakapawi lamang ay ang pag-ibig ng tao. Nag-uumapaw ang iyong kabutihan, subalit napakasalat ng aming utang na loob. Patuloy pa rin ang iyong pagkauhaw dahil sa kawalan ng katarungan. Ang patuloy na paglaki ng karahasan at paglapastangan sa lahat ng bagay na banal. Pag-alabin mo ang aming pagnanasa na maging Kristiyanong hindi lamang sa pangalan, bagkus pati sa gawa, upang manariwa ang lahat ng bahagi ng mundo na tuyo na ng dahilan sa kawalan ng pag-ibig mo. Gamitin mo ang aming buhay upang maging pamatid uhaw at daan ng pagkakasundo ng lahat ng nag-aaway. O Jesus, bukal ng buhay, pawiin mo ang uhaw ng mga pusong matagal ng tigang at pagnyasin mo ang mga pusong nanlalamig dahil sa kawalan ng kabanalan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ikaw
Ang ika-6 na huling wika, natupad na. Ang magsisindi po ng kandila para sa ika-6 na wika ay si Ate Sel Kabatak. Magsitayo po ang lahat at pakinggan natin ang mabuting balita. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. May isang mangkok doon na puno ng maasim na alak. Itinubod nila rito ang isang espongha, ikinabit sa sanga ng isopo at idiniit sa kanyang bibig. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, naganap na. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Naganap na. Lahat tayo ay may ganap sa mundong ito. May magaganap at kaganapan. Lahat ay may simula at katapusan. Galing po ako sa isang wasak na pamilya. 9 na taong gulang pa lamang ako na maghiwalay ang aking mga magulang. 3 kaming magkakapatid, 2 babae, ako ang bunso, at lalaki ang aming panganay. Ang nanay ko po ay isang plain housewife at ang tatay ko naman ay isang driver sa trucking company. Sabi nga nila, basta't driver, sweet lover. Nakahiligan ng tatay ko ang mga babae. Madalas din ang pag-inom ng alak. Kaya iyan ang mga naging dahilan ng paghihiwalay ng aking mga magulang. Umalis ang nanay ko
at kami ay naiwan sa poder ng tatay ko. Nagkaroon ng kinakasama ang nanay ko. Kaya di nagtagal, inuwi na rin ng tatay ko ang babae niya sa aming bahay. Madalas din ang kanilang pag-aaway. Away-bati. Maldita po ang stepmother ko. Pero nagkaroon sila ng 7 anak. Magulo ang aming buhay. Niwala nga akong naalala na naging masaya kami. Ilang taon nang lumipas, nag-asawa na maaga ang aking ate at kuya. Dumating din ako sa edad na 18. Mas lalong gumulo ang buhay namin. Walang katahimikan sa bahay namin. Masalimuot at ang dilim-dilim na mundong ginagalawan ko. Dahil nais kong tumakas sa ganitong sitwasyon, lumayas ako at nagtanan. Siyempre, di ko tinapos ang aking pag-aaral. Dahil sabik na magkaroon ng buong pamilya, tahimik, nagbuo ako ng sarili kong pamilya. Di naging madali ang mabuhay mag-asawa. Maraming pagsubok at paghihirap. Pero tinanim ko sa puso't isipan ko, pagganap na akong magulang, hindi ko pararanas sa mga anak ko ang mga pinagdaanan ko. Kaya pinag-ingatan ko na di mawasak ang aking pamilya. Nagkaroon kami ng 4 na anak, 2 babae at 2 lalaki. Simple lang po ang buhay namin dahil pareho wala kaming natapos ng pag-aaral. Pinilit pa rin namin mag-asawa na itaguyod ang aming pamilya. Nagawa at natupad naman naming mag-asawa ang makapagpatapos ng pag-aaral ang aming mga anak. Ang 2 kong anak nagkaroon ng pamilya din at nagkaroon ng poko ng apo sa edad na 37. Lumipas ang ilang taon sa di inaasahang pangyayari. Nagasakit po ang aking nanay ng diabetes at ibinalik po siya sa amin para alagaan. Halos 4 na buwan na nasa ospital. Ilang ospital din kaming palipat-lipat dahil ang payo ng ilan puputulin ng paa niyang may sugat. Tinanggap, inaruga at inalagaan ko ang aking ina. Bilang isang obligasyon ng anak. Gumaling siya pero mas pinili niya pa rin bumalik sa kanyang asawa. At ampon na anak na wala akong nagawa. Ngunit ilang buwan nang lumipas, namatay din siya. Di pa lumilipas ang taon na iyon, ang tatay ko naman na nagkasakit. At sa akin siya napunta at namalagi. Na-stroke, na-bedridden ng 2 taon, at nagkaroon ng pneumonia. Tinakbo sa ospital, at 1 linggong nasa ospital, pinawian din siya ng buhay. Sa pag-aalaga ko sa aking mga magulang habang sila ay may sakit, ginampanan ko ang obligasyon ng bilang anak, pero hindi bilang anak naman nagmamahal at nagmamalasakit. Kulang sa pasensya at pag-unawa. Dahil mas naging ibabaw sa akin ang galit at puot sa tuwing naalala ko ang kanilang ginawa sa amin. Sa pagkamatay nila, natapos ang pagiging ganap nilang magulang at ganap kong anak sa kanila. Naglingkod kami ng aking asawa sa simbahan. Doon ko at napalapit ako sa Panginoon. Kami ngayon ay kabilang sa mga miyembro ng ilang organisasyon sa simbahan. Dahil dito, mas nakilala ko at napalapit ako sa Panginoon. Nagbago ang aking pananaw. Natuto kong magpatawad at umunawa. At doon ko rin napagtanto ang malaking panghihinayang sa may binigay na panahon at pagkakataon ng Diyos na makapiling at mapaglingkuran ko pa sana ng
may pagmamahal ang aking mga magulang. Madalas namimiss ko din sila. Sinayin ko yung panahon at pagkakataon na iyon. Sana inalagaan ko sila ng maayos habang nasa piling ko pa sila. At sana inunawa ko rin at naipadama ko na mahalaga din sila. Gusto ko silang yakapin, pero di ko nagawa dahil sa pride ko at di ko nakasanayan. Wala, nangyari na ang lahat. Muli, isang pagkakataon naman ang dumating. Nagkaroon ng libreng pag-aaral ng caregiving class na batch 7 sa ating barangay na Dunong Kabuhayan Livelihood. Dahil lagpas na ang aking edad sa age limit, parang nawalan ako ng pag-asa. Subalit, determinado ko na makapag-aral at makatapos kahit 6 months man lang. Kaya nakiusap ako. Tinanggap nila ako at binigyan ng pagkakataon na mag-aral. Ito ay binigay ng Diyos na pagkakataon at ito ay pinagbutihan ko at natapos ko. Sa gabay ng Diyos, kasama na rin ang suporta ng aking pamilya. Ngayon na pagiging caregiver ko, ay nagagamit ko tulong sa pangkabuhayan at higit sa lahat. Ito ay isang paraan na maipadama ko sa ibang may sakit na matatanda ang pag-aalaga at pag-aaruga na may pagmamahal, may malasakit at pag-unawa na di ko na ipadama sa aking mga magulang noon. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon sa malinis at puso na ibinigay niya sa akin. Maging mapagpatawad at mapagmahal bilang isang ganap na anak ng Diyos. Salamat sa Panginoon, ang lahat ay natupad na. Ngayon, buo ang aking pamilya, masaya, biniliyaan pa kami ng 8 apo. Kaya ngayon, masasambit ko ang salitang mission accomplished. Maraming salamat po at magandang hapon sa lahat. Magsiluhod po ang lahat. Dakilang Ama, ang gawain ng kaligtasan ay naganap na ng iyong anak, ngunit ang pagsasabuhay at pagsisiwalat sa lahat ng dako ukol sa kaligtasan ay bago pa lamang nagsisimula. Panginoon, sa pagdami ng mga sandata ng karahasan, gawin mo kami mga instrumento ng kapayapaan. Sa gitna ng dilim, mamuhay nawa kami sa liwanag ng iyong katotohanan.
Sa gitna ng pagkakanya-kanya, maging saksi nawa kami ng pagkakaisa. Sa maraming gawain ng kasakiman, gawin kaming daluyan ng pagbibigay. Sa di makatwirang pangangasiwa, ang karunungan ng iyong kagandahang loob. O Diyos na walang hanggan, humantong nawa sa kaganapan ang gawaing iyong napagsimulan. Mapasa amin nawa ang iyong kaharian dito sa lupa para na sa langit. Amen. Magsiupo po ang lahat. Ang ikapitong huling wika. Ama ko, sa mga kamay mo, inihahabilin ko ang aking kaluluwa. Ang magsisindi po ng kandila para sa ikapitong wika ay si Ate Rowena Ditalo. Magsitayo po ang lahat at pakinggan natin ang mabuting balita. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Nang mag-12 ng tanghali, nagdilim sa buong lupay hanggang sikatlo ng hapon. Nawala ng liwanag ang araw. At ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y inihahabilin ko ang aking kaluluwa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Ama ko, sa mga kamay mo hinahabilin ko ang aking kaluluwa. Bunso ako sa 5 magkakapatid. 7 years old ako nung isa-isang umalis ang aking mga kapatid para pumunta sa Maynila. Naiwan ako sa probinsya kasama ang aking nanay at tatay. Napakapalad ko na magkaroon ng magulang na wala ng ibang hinangad kundi kung paano maibigay sa akin ang aking mga pangangailangan. Bahay-eskwela lang ako ng mga panahon na yun. 1995 nung magbakasyon ng isa kong ate. Sumama ako pagbalik nila dito sa Maynila para magbakasyon. Ngunit hindi na ako nakabalik sa probinsya at nagpalipat-lipat na ako sa aking mga kapatid dito sa Maynila. 1997 na mag-asawa ako. At 1998 nang pinanganak ko ang aking panganay na si Rosa. Doon nagsimula ang pagsubok sa aking buhay. Ilang buwan pa lang matapos may panganak ko ang aking panganay, saka naman nawala ng trabaho ang aking asawa. Pinaalis kami sa bahay na aming inuupahan dahil hindi na kami makapagbayad ng upa. Wala kaming bahay na matutuluyan ng mga panahon na yun dahil kahit sa aking mga kapatid, sapat lang para sa kanilang pamilya ang kanilang tinitirhan. Kaya napilitan kaming tumira sa isang abandonadong townhouse. Mahirap dahil malamok at madilim. Tanging lampara ang aming liwanag sa malaking lugar na iyon. Halos gabi-gabi hindi kami makatulog ng aking asawa sa pag-aalala na baka pasukin kami ng masamang loob dahil kurtina lang ang harang namin. Lumipas ang taon at pinaalis din kami ng may-ari dahil gagawin na ang lugar na iyon. Wala kaming mapagpilian kundi ang matulog sa gilid ng bangketa. Pangangalakal at pagtatapon ng basura ang hinganap buhay na. Nasa kalsada kahit tirik ang araw, kasama ang aming 2 anak na nasa loob ng kariton. Kahit sumasakit na ang tiyan ko, ay naghahakot pa rin ako ng mga kalakal para may pangkain kami ng mga anak ko. December 25, nang ipinanganak ko ang aking pangatlong anak na si Christine. Alas 10 ng gabi nang manganak ako sa kariton, kasama ang asawa ko habang ang mga anak ko ay pinaupo ko sa ilalim ng puno. Ilang araw pagkapanganak ko, ginawang kami ng aking kapatid nang matutuluyan naming mag-anak sa isang maliit na lugar. Trapal at dingding at bubong namin. Laking pasalamat ko ng mga panahon na yun dahil pumayag ang katabing bahay ng kuya ko na manatili kami sa lugar na pagitan nila. Pinanganak ko ang pang-apat kong anak. Ngunit 2 buwan pa lang siya nang bawiin siya sa amin ng Panginoong Diyos dahil sa infeksyon niya sa puso. September 2, 2006, nang manganak ako sa pang-5 kong anak. Malusog at bibong anak si Wilmar. Pero sinubok na naman ako ng tadhana. Dahil 9 na buwan siya na magkaroon ng hydrocephalus. Naratay siya at hindi na kaya
ang kumain ng kahit na anong pagkain, kundi ang dumedi na lang. Talagang napakalaking pagsubok ito sa kalagayan namin. Hindi namin alam ng asawa ko kung saan kukunin yung panggatas niya araw-araw at maintenance na gamot. Sa paglipas ng panahon, ginawa namin mag-asawa lahat ng paraan para makasurvive sa araw-araw na pangangailangan. Umabot na ako sa punto na malimos. Umabot na ako sa punto na mamalimos para may pambili ng gatas at gamot ng anak ko. Dahil sa tuwing hindi siya nakakainom ng gamot ay kinukumbulsyon siya. Tuwing linggo ay nagsisimba kami ng anak ko sa Mount Carmel. Nilalakad ko lang habang karga siya. Dahil ang lagi kong dasal sa Panginoon, nabigyan pa siya ng mahabang buhay at makasama pa namin. July 7, 2013, araw ng linggo noon at magsisimba na sana kami ng mga anak ko. Nang makita ng panganay ko na parang hindi na gumagalaw ang aking anak na may kapasanan. Paglapit ko sa kanya, sabay yakap. At doon ay kasalukuyang tumitirik na ang kanyang mga mata at nangingisay. Hindi ko alam kung anong gagawin ko ng mga oras na yun. Dahil wala ang aking asawa na umuwi sa probinsya para maghanap ng mapasukang trabaho at makipagsapalaran. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Dahil ang pira lang sa aking bulsa ay 50 pesos. Pambili ng diaper at Milo niya. Nagtatakbo ako palabas habang kalong-kalong ang anak ko na nag-aagaw buhay. Huli na rin ang makarating kami sa ospital. Wala na ang anak ko. Binawing muli ng Panginoong Diyos sa pangalawang pagkakataon ng isa kong anak. Wala akong masandalan ng mga panahon na yun. Walang malapitan. Walang mahingian ng tulong. Mahirap tanggapin pero alam ko masaya na rin ang dalawa kong anak kasama ang ating Panginoon. Hindi na nila mararanasan ang kahirapan ng buhay. 2015 na mapalapit ako sa simbahan ng Santa Rafaela. Napasama sa ACI family ng simbahan. Malaking tulong yun sa akin para mag-umpisa at makilala ang ating Panginoon. 2019 na mapasama naman ako sa SSDM at maging isang BEC area coordinator ng aming lugar. March 5, 2024, tuloy pa rin ang pagsubok. Muntik nang malamon ng apoy ang aming bahay. Nagsimula sa bubong ng aking kapitbahay ang apoy. Papunta na sana ako dito sa simbahan para tumulong maglinis. At para saluhan sa pagkain ng bunso kong anak nang bigla na lang akong makakita ng usok. Laki na ang gulat ko na makita kong makapal na usok sa bubong ng kapitbahay. At patakbo ko sa taas, malaki ng apoy na nasa loob ng bahay ko. Hindi ako pinanghinangan loob. Akyat baba ako dala-dala ang timba na may laman na tubig. Diyos ko, Lord, tulungan mo ako, yun lang ang kataga na lumalabas sa bibig ko. Habang inaapula ang apoy sa tulong ng mga kapitbahay ko. Akala ko mawawala na ang kaisa-isang bagay na meron kami, ang aming munting bahay. Sa aking mga mapait na naranasan noon hanggang ngayon, ay hindi ko kinwisto ng Diyos. Masasabi ko pa rin na maswerte ako dahil may maayos pa rin kaming matutulugan ng mga anak ko. At kahit paano ay nakakakain na sila ng maayos. Hindi man ganun kalaki ang aming bahay at hindi man ganun kasarap ang aming napagsasaluhan. Masaya na ako na magkakasama kami at sama-samang kinakaharap ang pagsubok sa aming buhay. Ama ko, sa mga kamay mo inihahabilin ko ang aking kaluluwa. Mga katagang nasasabi ko sa Diyos.
na sa kabila ng unos at dagok ng aking buhay, patuloy kong pinapaubaya sa Kanya ang lahat ng may buong pagtitiwala at pag-asa. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyong lahat. Magsiluhod po ang lahat. Mapagmahal na Ama, amin ngayong pinararangalan ang puso ng iyong anak na sinakta ng aming pagmamalupit. Ngunit ngayon tanda ng tagumpay at pag-ibig at pangako kung saan ang lahat ng tao'y tinatawag. Turuan mo kaming makita si Kristo sa lahat ng taong tinatawag. Turuan mo kaming makita si Kristo sa lahat ng sandali ng aming buhay at kumilos upang paglingkuran siya sa kapwa. Mailagay nawa namin sa iyong mga kamay ang aming mga alalahanin, ang mga plano sa kinabukasan, ang aming nakaraan. Sa pagtatapos ng buhay namin, si Kristo naway aming makapiling. Amen. Magsiupo po ang lahat. Buhay
Magsitayo po ang lahat para sa pangwakas na panalangin. O banal na si Jesus, nagkatawang taong anak ng Diyos, para sa aming kaligtasan, pumayag ka na ipanganak sa isang sabsaban upang tubusin ang iyong buong buhay sa gitna ng kahirapan, pagsubok at paghihirap, at mamatay na napapalibutan ng mga paghihirap sa krus. Sa oras ng aming kamatayan, mangyaring sabihin sa iyong Ama, Ama, patawarin mo sila. Sabihin sa iyong ina, masdan ang inyong anak. Sabihin sa aming kaluluwa, ang araw na kami ay makasama mo sa paraiso. Aming Diyos, huwag mo kaming pabayaan sa mga oras na iyon. Oo, uhaw kami. Ang aming kaluluwa ay uhaw para sa iyo na ikaw na agos ng buhay ng tubig. Aming buhay ay lumisan tulad ng isang anino, ngunit ang lahat ng bagay ay naganap na. Kaya mahal naming tagapagligtas mula sa sandaling ito at sa walang hanggan, sa iyong mga kamay, ihinahabilin namin ang aming espiritu. Panginoong Diyos, tanggapin mo kami. Amen. Umupo na po muna ang lahat para sa paghahanda sa pagdiriwang sa pagpapakasakit ng Panginoon at venerasyon ng banal na krus sa ganap na 3:00 ng hapon.